Hanggang saan ka dadalhin ng hangin na nagtutulak sa'yo sa kalugmukan? Magpapadala ka na lamang ba sa agos ng kapalaran? Paano kung ang pamilyang itinuturing mo ang siya mismong maglulugmok sa'yo sa kumunoy na hihila sa'yo patungo sa buhay na malaimpyerno? Magpapalinlang ka na lamang ba sa naglilihab na puot na siyang tutupok sa iyong pagkatao? Kuya, dito na ako. Sedes pa yung 1,000. Para sa naman po. Di ba sahod mo ngayon? Di ba huwag ka na lang magtanong? Pasensya na kuya. 100 lang kasi yung mabibigay ko sa'yo ngayon. Ano? 100 lang? Ano gagawin ko sa 100 na yan? Alam mo, base ka sa pamilya na to eh. Inampung ka namin tapos 1,000 lang pinagdadamot mo pa! Ganyan naman yan Visit! eh. Dapat nga hindi ka na dumating dito. Gutom na ka, Bea. Gabing-gabi na. Di mo ba inisip yun? Kailan ka talaga eh, no? Teka nga lang! Di ba kadadating ko lang tapos ganyan agad sinasalubong niyo sa akin? Tumahimik ka ang ingay mo! Ano bang tingin niyo sa akin? Robot lang na hihingian niyo ng pera kung kailangan niyo? Talaga? Ni minsan ba natanong niyo kung kumain na ako? Kung okay pa ba ako? Ha? Oh. Di ba hindi? Sa totoo lang, pagod na ako sa inyo eh. Kahit minsan pagpahingin niyo naman ako. Anong kaguluhan to, ha? Ano na naman to, Sede? Yan naman kasi Akala mo kampol mo, naman ang kasi daot may Hindi daot. na kayo, mga buwiset! Pare-pareho lang kayo, mga walang kwenta. Wala naman kayo na itutulong na maganda eh. Ha? Alam niyo ba yon? Ikaw, Sedes, lalong-lalo ka na. Simula nung dumating ka dito sa pamilya na to, nagkanda leche-leche na yung buhay namin. Kung alam lang namin na ganito, ha? Sana, pinabayaan ka na lang namin. Ako pa ngayon tayong walang natulong. Tinang si Tina, si Kuya. Lalong-lalo ka na, tay. Dahil na kayo gumagawa ng trabaho ko eh. Pero ano, ginagawa ko lahat, di ba? Ang ginagawa niyo, nakikipag-inuman kayo sa labas araw-araw. Tapos sasabihin niyo ako walang natulong, walang nagawa. Walang niya ka! Nasa loob ka ng pamamahay ko, ha? Bakit? May pinagmamalaki ka na ba? Makasta ka, akala mo taas na naabot mo, ha? Kaya kitang paalisin sa pamamahay na to, ha? Tandaan mo. Hindi naman kita totoong anak, eh. Oo nga, no? Hindi niyo ako tunay na anak. Di wala nga akong lugar sa bahay na to eh. Ang drama mo. Kahit para ganyan din na lang ako itrato. Pero lahat ng to, alam niyo kung bakit ko to ginagawa? Bakit? Kasi, ganito ko kayo kamahal. Yan. Ang luwag ng pinto, lumayas ka, hindi ka na namin kailangan dito. Ay nako, Tina. Ano? May dadalhin siya dito? Hoy! Wala kang dadalhin dito kahit isa. Wala Inampung talaga. ka lang namin. Wala kang inambag dito. Lumayas ka! Lumayas ka na walang dadalhin! Visit? Good morning po, ma'am. Oh, ikaw pala yung bagong katulong. Mabuti. Isang linggo ka pa lang dito pero mukhang bihasang-bihasa ka na. Salamat po. Ma'am, may gusto lang po sana akong sabihin. Paano yun? Huwag kang mahihiyang magsabi sa akin. Pwede po ba ako? Ado, kumusta po siya? Batay po sa findings, ma'am, may leukemia po siya. May taning na po ang buhay niya. Kawawang bata.
Saan ba yung cellphone ko? Parehong-pareho to dun sa kwintas na binigay ko sana ko noon. Ma'am, ano nangyari? Buti gigising ka na. Himatay ka kasi kanina kaya nagpatawag ako ng doktor. Huwag mo nang pilitan, sige na mahiga ka na. Hindi pa po ako tapos sa mga gawain ko. Okay na yung mga gawain mo. Andiyan naman si Nanay Luz para gawin mo ngayon. Pasensya na po kayo. Kakadating ko lang dito sa inyo, problema agad binigay ko. Naku, okay lang yun. Nga pala, hindi mo mamasanain. Saan galing yung kwintas mo? Ay, dito po ba? Bigay po to sa akin ng nanay ko. Kaso po, wala na po siya. Sino yung nanay mo? Si Mirna Rosanto po. Anak ko. Teka, bakit po? Ano ba? Ano po nangyari? Anak, patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya. Patawarin mo ako. Ano po ba? Kayo po ang tunay kong magulang. Anak, patawarin mo ako. Hindi ko kasi nasadya yun. Wala lang talaga ako kaya nagawa ko yun. Inihabilin kita sa kanya kasi di ko alam yung gagawin ko. Patawarin mo ako, anak. Anak mo ako? Iniwan mo ako? Hindi mo ako binalikan? Yan ba sinasabi mong pagmamahal? Anak, patawarin mo ako. Ginawa ko ang lahat. Pinalangin ko araw-araw na sana ayos ka lang. Anak, hinanap kita. Bumalik ako kay Namirna. Pinuntahan kita doon kaso wala ka na. Anak, hinanap kita kahit saan. Pumunta ako saan para hanapin ka. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako. Ako po. Pasok kayo. Buti naman nakapunta kayo. Hindi nyo lang alam kung gaano ko kayo na-miss. Nak, kamusta ka na? Nagbago na ako. Tsaka nga pala may bago na pala akong trabaho. At hindi mo na rin kami kailangan alalahanin pa. Nak, pasensya na sa mga nagawa ko sa'yo noon ha. Basta, magpagaling ka ha. Nakakatuwa naman kasi ang mabuti na yung kalagayan niyo. Maayos na. Nay, tay, may gusto nga pala akong sabihin sa inyo. Ano yun? Pwede sana dalhin niyo ako sa tabing dagat. Gusto ko lang makapag-relax, magpahangin. Ganun ba? O sige, papahanda ako agad sa sasakyan. Bukas na bukas din alis na tayo. Ang buhay ay isang nakakapagod na paglalakbay na puno ng sakripisyo, dalamhati, hinagpis at puot. Maraming tubig ang kailangang inumin. Maraming hangin ang kailangang habulin. Maraming lupa ang matatapakan at maraming nag-aapoy na pagsubok ang madadaanan. Ngunit kailangang maging matatag upang malampasan ang mga ito. Sa kwento ng buhay ni Cedes, marahil ay maagang natapos ang kanyang buhay, ngunit malayo na ang kanyang nalakbay. Sa kabila ng mga mapanganib na pagsubok na kanyang hinarap, nanatili siyang matatag hanggang sa sumapit sa dapit hapon ng kanyang buhay. May pagkakataong nagiging mapaglaro ang tadhana sa ating buhay, ngunit Diyos ang tunay na nagdidikta ng ating kapalaran. Lingid sa ating kaalaman na sa kabila ng mga kamandag na dulot ng pagsubok ng buhay, ay nagkukubli ang isang misteryo. Misteryo na hatid ng Diyos na tayo mismo ang lulutas upang malaman ang tunay na kabuluhan ng ating buhay sa mundong ito.